listening to Good Vibes Morning with DJ Frankie. Good Vibes Morning mga ka-vibes, 7:51 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. At katulad ng promise natin kanina, no, may kaumagandang kwentuhan tayo this morning. Diretsuhan tayo, kasama natin si Attorney Michael Yusinko, isang constitutional expert, and we will talk about Juvenile Justice and Welfare Act in line with the Tacloban or Children in Conflict with the Law. Good Vibes Morning po, Attorney. Good morning sa'yo, DJ Frankie, at good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa programa mo ngayon. Yes, thank you, Attorney. Maraming salamat sa inyong oras. Nitong mga nakaraang araw, nabigla ang buong bansa sa nangyaring school shooting sa Tacloban, kung saang merong menor de edad ang suspect. Maraming Pilipino po ang nagtatanong, ano nga ba ang sinasabi ng batas kapag nasangkot ang isang bata sa may bigat na krimen. Attorney, unawain po natin ang batas para sa mga ordinaryo nakikinig ngayon. Ano po ba ang Juvenile Justice and Welfare Act? At totoo po ba na kapag menor de edad ay wala nang pananagutan sa batas? Well, unang-una, DJ Frankie, let me say something na tungkol sa batas na to. No? Ang batas na to ay napakatanda na. This was enacted in 2004 or 5 if I'm not mistaken. So it's almost a 25-year-old, 20-year-old law. No? And siguro, isang kababalaghan na hanggang ngayon, hindi pa ito malinaw sa karamihan sa atin. Yes. Right? Kailangan natin i-bring up yun, no? Kasi that's a very big factor with what's happening now. No? This is a very old law, almost 20 years old. Hindi na nga siya menor de edad. Right? Yes. Ano na siya, adult na siya. But, sa komunidad, sa lipunan natin, tila, hindi malalim ang pagkaunawa natin dito. No? So that's a very sad fact about this law. Now, let's dive deeper to the law. No? So itong batas na to, yung Juvenile Justice Act, enacted 20 years ago, almost 20 years ago. This governs yung mga instances kung saan menor de edad ang involved sa isang krimen. No? When we say menor de edad, ang sinasabi natin dito below 18, no? Kasi kung 18 and above, adult, revised penal code na ang nag-a-apply, no? So hindi na ibang batas na nag-govern doon. So itong Juvenile Justice Act governs crimes where minors are involved. Now, ano sinasabi ng batas when it comes to criminal liability of minors? Yes. Kapag ang edad ng isang minor ay between 15 to 17, effectively 15 to 17, ang dapat tignan is kung ginawa niya yung krimen with discernment o wala. Kapag na-determine ng police na yung minor de edad between 15 to 17 ay ginawa yung krimen with discernment, ibig sabihin may kaalaman na mali yung ginagawa niya, pero ginawa pa rin niya, then mapaparusahan yon according to the normal procedures. Ibig sabihin, makukulong siya sa kulungan, of course, for juvenile prisoners, and then makakasuhan, etc., etc. So, dun sa normal criminal process. Now, halimbawa, na-determine ng police na yung menor de edad na yon na gumawa ng krimen, nakita nila na walang discernment. Ibig sabihin, hindi niya alam yung ginagawa niya ay masama. Or somehow, nagawa niya yon dahil siguro hindi niya nga alam kung ano yung ginagawa niya. No? Dahil siya isang menor de edad. Mananagot pa rin siya dun sa ginawa niya, pero sa ibang paraan. Hindi na siya dadaan dun sa criminal justice system na normal. Meron siyang pagdadaanan na tailor-fitted for his age. Juveniles. So, hindi po himas So, rehas, kumbaga. Yes, tama. Yes. Hindi, ibang klaseng rehas yung hihimasin niya. Opo. So, yung rehas na hihimasin niya ay, ang makakasama niya doon ay mga kaedad niya. At
ang focus ay doon sa brain development niya, nila, yung Yes. kasama niya. No? Pero pananagutan pa rin niya yon yung ginawa niya. Hindi naman ibig sabihin na wala na siyang kasalanan or ano. Ang kakaiba lang is yung prosesong pagdadaanan niya ay iba doon sa proseso na yung normal criminal justice process natin. Yes. Okay? Mhm. Now, kung halimbawa yung minor de edad ay below 15 years old, Mhm. okay? Ang sinasabi ng batas natin ay wala siyang criminal liability. Mm. Sabihin, wala siyang pananagutan sa batas. Right? However, again, this is ano, no? Yes. Meron siyang pananagutan sa lipunan. Mm. Sa batas, wala, no? Mhm. Sa lipunan meron. Anong ibig sabihin nun? Meron din siyang pagdadaanan na proseso. Mhm. Hindi siya makukulong, ibig sabihin, mapupunta ulit siya sa pamilya niya. Subalit, meron programang pagdadaanan yung pamilya niya at saka siya para masiguro na hindi na niya gagawin ulit Mhm. yung ginawa niya. Yes. Okay? So, wala siyang criminal liability under the law, Mhm. but meron siyang liability sa society and therefore meron pa rin siyang pagdadaanan na proseso kasama ng pamilya niya or kung sino man yung may tangan sa kanya. Mm. So, attorney, Oh. maitanong ko lamang po, since 1 month daw pinagplanuhan ayon sa DepEd, proof na ba ito na yung sa discernment na sinasabi? What do you mean? Anong Since aware po sila ito na yung sa pinagplanuhan, Tacloban? Opo. Yes. Mm. Yes, under the law, kung titignan mo, kung pag-aaralan mo yung jurisprudence natin on what discernment means, Yes. meaning knowing what is right and or wrong, yung isang buwan mong pinagplanuhan, nag-research ka pa, Yeah. right? Nagnakaw ka pa ng baril, Mhm. these are all indicators of discernment. Kasi alam mo 'di ba? Alam mo na mali yung gagawin mo kaya nga nagnakaw ka ng baril, Mhm. pinag-research mo pa. So under our jurisprudence, that can be seen as discernment. Mhm. Ayan, mga ka-vibes, sabi ni Attorney Cinco, iba rin ang pananagutan sa lipunan, iba din ang pananagutan sa batas, at pag 18 above, revised penal code na ang ipapataw. At pag 15 to 17, iba rin. At pag 14 below, ay iba rin ang pwedeng ipataw sa mga ito. So, yung malaki pong debate na nangyayari ngayon, kaugnay ng panawagang ibaba sa 10 taong gulang ang age of criminal responsibility, sapat po ba, attorney, ang ganitong pagbabago ng batas upang maiwasan yung katulad na trahedyang nangyari nitong nakaraan sa Tacloban? Alam mo, DJ Frankie, right now, hindi natin masasagot nun. Yun, Walang makakasagot nun, sa totoo lang. Whether legislator ka o police or kung ano man. Kahit ako, hindi ko masasagot yun. Alam mo bakit? Kasi kailangan natin pag-aralan yung nakaraan. Yes. No? Kailangan natin tignan yung datos. Mhm. Kasi right now, hindi natin alam. Yung mga minor de edad ba natin, let's say 10 years old, yung mga nasangkot na sa krimen na below 14, ano ba ang nangyari sa kanila? Yeah. Right? Ano na ba ang nagawa ng batas sa kanila? The same goes dun sa 15 and to 17 years old na nahuli na, nasangkot na. Ano nangyari sa kanila? Bakit nila nagawa? So, the point is, hindi natin masasagot yung tanong na yon because wala pa tayong pinanghahawakan ng mga pag-aaral or datos tungkol dito sa juvenile justice law natin. So before the point that I'm trying to make is before we even make an answer na dapat ibaba to 10 years old or kung ano man, let's look at the details first. Let's look at the data first. Mhm.
Nandyan yan eh. Sigurado ako, DSWD meron yan, Yes. DepEd meron yan, PNP meron yan. Let's collate all the data first. Mhm. And I'm talking about yung mga mambabatas natin kasi sila naman yung Yes. may responsibilidad dito. Aha. Collect the data first, ask the relevant agencies para mapag-usapan natin ng mabuti to, mapag-aralan pa natin. And then, we can make a decision kung dapat na nga ba ibaba yung criminal age of liability or dapat bang i-maintain Mhm. yung 15 years old na limit na threshold. Yes. And sa influence lamang po, for example, I think Singapore, Nigeria, India, and other countries, the minimum age is set to 7 years old for the youngest criminal responsibility. Can we get, kunwari, inspiration from sa mga batas na ganito? Or will it be helpful sa mga ganitong bansa? Or different in terms of culture? No, it's absolutely wrong to pattern our framework sa kanila. No? Okay. You said it, iba kasi yung kultura. Okay. Like sa Singapore, hindi lang yung kultura, DJ Frankie, pati yung legal system. No? Sa Singapore kasi, iba yung legal culture nila, iba yung parenting culture nila, right? So, iba yung pagtingin nila Mhm. sa kabataan. Ganon din dun sa Nigeria, di ba? Iba ang kanilang kultura, Mhm. iba ang kanilang legal system, legal culture. So, hindi porket mababa ang kanilang criminal age of liability, tayo rin. Ganun na rin, right? Mhm. So, hindi maganda yung ganong pananaw na gagaya na lang tayo sa ibang bansa. Ang dapat mentality natin is, ano yung nangyayari sa bansa natin? Like I said, Yes. meron na tayong data dyan eh. Yeah. Kasi nga, sabi ko sa'yo, di ba, 20 years na yung 20 years, batas. yeah. Mm-mm. Di ba? Meron na yung data, meron na yung mga information na pwede natin pag-aralan to support whatever decision we are going to make, either lower or maintain Yes. the age of criminal liability. Siguro considering, attorney, no, yung history and yung data na number of siguro juvenile na napatawan ng ganito, mabigat lang talaga ang nangyari recently, attorney, and hindi po madali ang usaping ito, mga ka-vibes. Ito ay may mga pamilya nagluksa, mga kabataan na sangkot, at may mga tanong tayong lahat tungkol sa hustisya. So sana, mga ka-vibes, nabigyan natin kayo ng impormasyon na kailangan yung malaman, at mahalagang maintindihan natin na 20 years na palang ganito, ayon kay Attorney Yusinko, na may mga ganito ng batas. Attorney Yusinko, maraming salamat sa inyong oras ngayong araw at sa bigay linaw sa usapin na ito. Maraming salamat po. Maraming salamat din. Okay. Mga ka-vibes, manatiling nakatutok po sa GV 99.9 para kayo ay GV informed, GV aware, and GV updated. At ito na muna ang ating next song, Heal the World by Michael Jackson. Marami nangyayari sa ating bansa, and God bless you all po. Once again, my name is DJ Frankie, spreading good vibes this morning, only here sa GV 99.9, your good vibes.